Wisdom, Panginoon, to understand your word na mag-sink in po ito sa aming mga puso, Panginoon. And Lord, na mas makilala ka pa namin, Panginoon, and mas lalo pa, Panginoon, na tumibay yung pananampalataya namin, yung pagtitiwala namin sa iyo, God. Maraming salamat nga po, Panginoon, na ang salita mo ay tunay, O God, na nakakapagbigay sa amin ng transformation, O God. Maraming salamat, Lord. And Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. So sige po, upo na po tayong lahat. Yan, sige. Declare nga po natin yan. Greatly blessed and deeply loved. Diba? So, yan po, no? Lagi po nating sinasabi yan. Kaya dapat po, araw-araw po nating i-declare yan. Pag gising pa lang natin sa umaga, i-declare na po ninyo yan. Kasi bakit? Nagising pa rin kayo dahil iningatan po tayo at binantayan ng ating Panginoon. Tama po? Amen. So, alam niyo po, yung ipipreach ko po sa inyo ngayon is, alam niyo po, maraming mga mananampalataya na hindi lumalapit sa ating Panginoon para mag-ask ng tulong or mag-ask ng mga malalaking bagay. Kumbaga, nililimitahan natin sometimes yung kakayahan ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo nagsasabi sa Kanya ng mga imposibleng bagay. Kasi parang sa isip natin, imposibleng ibigay ito ni Lord di ba? Huwag po natin pangunahan ng ating Panginoon. Huwag po nating limitahan ang kaya niyang gawin sa ating buhay. Amen po ba yun? Kaya nga po, itong isi-share ko sa inyo is, mas lalo po tayong magtitiwala, mananampalataya, at mas lalo pa nating makikilala ang ating Panginoon. So, ang ating pong title ay yan po. As big because Jesus paid it all. Tama po ba? Binayaran na po ba lahat ng Panginoon ang mga pagpapala natin? Amen. Di ba? Lahat. God paid it all. Lahat. Amen po ba yun? So, tingnan po natin. Ang theme po natin ay, because the work is finished, we can approach God boldly. Ano po yung sinasabing boldly? Pwede na po tayong lumapit sa ating Panginoon directly. Yung may confidence po tayo, yung nandun po yung pagtitiwala na pakikinggan ka ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Yung bold ka na, Lord, nahihirapan ako dito. Lord, di ba, yung tatawag ka talaga sa Kanya. Kasi minsan, alam niyo po sa pananalangin natin, dapat po nakikita natin yung kakayahan, yung kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin siya, unlimited po ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya naman po, mas lalo po na tayong lumapit sa Kanya. Sabi po dyan, ask boldly and receive abundantly. Gusto po ba din yung abundant na marireceive sa Panginoon? Yes. Diba? Amen po yun. Kasi lahat po tayo gusto natin ng pagpapala. At binayaran na rin po yan ng ating Panginoong Jesus. Diba sabi nga niya, as He is, so are we in this world. Bakit? Kasi we have the righteousness of God. Diba? Ang ating Panginoong Jesus, diba? Nasa atin na yung righteousness niya, nasa atin yung completeness niya, nasa atin yung perfection niya. Diba? Minsan sinasabi natin, hindi kasi ako perfect Tama, hindi tayo perfect kung tayo yung babasihan natin. But we are perfect because Jesus perfected us. Amen po ba yun? Pinerfect na po tayo ni Jesus at kaya po tayo nakakalapit sa ating Diyos Ama. Dahil hindi na nakikita ng Diyos Ama yung tayo. Ang nakikita niya ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Diba? Si Lord po, si Jesus Christ ang nakikita niya sa atin. Kasi po, tinanggap na po natin siya as our Lord, as our Savior. At siya na po talaga yung righteousness natin. Siya na po yung perfection natin. Amen po ba yun? Amen. Amen. Next, yung ano po natin to. First point. Yan. Ay, yung theme pala yun. Yan. Theme, because the work is finished, we can approach God boldly, ask boldly, and receive abundantly. Amen? Yan. Next, ask big because Jesus finished it all. Diba? Tama, diba? Lahat. Diba? Sabi ng Panginoon, in this world, makaka-experience kayo ng tribulations, ng problema, ng pagsubok. Pero ano sabi niya? But take heart.
I have overcome the world. Dapat yun po yung makita natin na lahat in-overcome na ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Yan. So sa John 19:30, sabi po dyan, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." Di ba? Nung ni-receive na ni Lord yung sour, yung vinegar na binigay sa kanya, di ba? Sabi niya, "It is finished." Dineclare ng Panginoong Jesus na tapos na ang lahat. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ito po yung nasa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoon. Hindi po siya basta namatay lang, kundi sabi niya, it is finished. Yung declaration na it is finished, ibig sabihin, yun po ang ating starting point. Tama po ba? Kasi we cannot save ourselves. Hindi po natin pwedeng isalba ang ating sarili. Amen po ba yun? Di ba sabi po nga nung isa doon na yung isang nakabayubay din, di ba? Sabi niya, Lord, isama mo ako sa paradise. Sabi niya, di ba? At totoo po yun, isinama po siya ng ating Panginoon, except for the one. Kasi hindi po siya nag-ask sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Kaya nga po kahit na, biruin mo nandun siya, siya po yung unang-unang isinama ni Kristo sa langit. Amen ba yun? Gusto niyo po bang mapunta sa langit? Amen. Amen, di ba? So, yun. So, ano po ang ibig sabihin ng it is finished? Yan. Di ba nakikita po natin yung vlogger na ang kanyang pangalan ay Tetelestai. Yan po in Greek means paid in full. Bayad na lahat. Kung kagaya sa bangko, di ba? Kapag nagkautang ka sa bangko, pag nabayaran na, magbabayad ka ba ulit? Hindi na. Hindi na, syempre paid in full na po, di ba? Di ba? And debt canceled. Ibig sabihin, kapag may utang ka at nagbayad ka na, magbabayad ka pa ba ulit? Hindi na. Hindi na rin, di ba? So, ibig sabihin, ganun po yung ginawa sa atin ng ating Panginoon. Binayaran niya po lahat ang ating mga kasalanan. Amen ba yan? Amen. Di ba? Ang sabi pa dyan, work completed. Ibig sabihin, kapag may ginagawa ka sa factory, kapag umuwi ka na, ibig sabihin nun, tapos ka na, di ba? Babalik ka pa ba ulit? Hindi na. Hindi na rin, di ba? Bukas na ulit. Di ba? Complete na, tapos na. And mission accomplished, kagaya sa mga sa mga army. Di ba? Yung mga sundalo. Di ba kapag mission accomplished na, hindi na sila babalik doon para makipaglaban pa kasi tapos na ang laban. Di ba? Ganun po ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Mission accomplished ang ginawa niya sa krus. Paid in full ang ating mga kasalanan. Yung mga utang natin, canceled na, and yung work completed na. Amen po ba yun? Di ba? Kaya nga po, alam niyo, pag naintindihan po natin ang salita ng ating Panginoon, mapapawaw ka at mapapayes, amen ka na lang po talaga. Amen? At sabi po dyan, every blessing, healing, favor, forgiveness, provision has already been accomplished. Ibig pong sabihin yan, yan po ang natanggap natin sa ating Panginoong Jesus noong nabayubay na siya sa krus. Amen po ba yun? Nung nagkaroon na po ng mission accomplished, nung nag-work, completed na po yung work, nung nabayaran na po lahat, tayo po ay naging qualified sa healing, sa favor, sa forgiveness, sa provision, at sa lahat pa nang hindi ko na ma-mention na pagpapala na galing sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yun po yung ginawa sa atin ni Lord. Yan. So you don't pray to complete the work. Di ba kapag nananalangin po tayo, hindi po para kumplituhin yung yung ginagawa natin, or yung kapag nag-pray ba tayo kay Lord, ano bang sinasabi natin sa Kanya? Di ba? Kasi minsan po, pag nagpe-pray tayo, nililimitahan natin si Lord. Minsan, Lord, kahit ano lang, Panginoon, kahit hindi mo ako pagalingin, basta bigyan mo lang ako ng lakas. Hindi po ganun ang mag-pray. Dapat po, dinideclare mo talaga na, by your stripes, Lord, I am healed. Kasi regalo mo yan sa akin, promise mo yan sa akin, at nabayubay ka dahil sa aking healing. Dapat ganun po yung sabihin natin. Amen? Di ba? And sabi niya, you pray to receive the finished work ng ating Panginoon. Di ba? About prayer po itong pinag-uusapan natin. Di ba? You don't pray to complete the work.
Kasi po, kinumpleto na yan lahat ng ating Panginoong Jesus. You pray to receive the finished work of our Lord Jesus. Amen po ba yun? Kaya nga po, lagi ko ang sabi ko sa inyo, ang starting point po natin ay dun sa finished work ng ating Panginoon. Hindi yung matatapos pa lang. Kasi wala po tayong magagawa doon. Pero, so dun po sa finished work ni Lord, doon po tayo. Diba? Doon po tayo mag-i-start. Yan. Sa Romans 8:32, basahin nga po natin yan. Ang ganda pong i-meditate po natin. He, ibig sabihin, ang God the Father. Sige, basahin natin po. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also really give us all things? Sige, tignan po natin ha. Ano po sabi niya? He. Sino ang nagbigay sa kanyang kaisa-isang anak na si ating Panginoong Jesus? Ang ating Father God, di po ba? Binigay niya hindi para isalba niya yung sarili niya. Kasi, di ba, anak siya. Siya po ang binigay sa atin para ma-save tayo, para magkaroon po tayo ng salvation, para magkaroon tayo ng eternal life. But, sabi niya, delivered him up for kanino? Us. Sa ating lahat, di ba? Dahil sa ating lahat, kaya po siya na-deliver sa krus. Amen po ba yun? Amen. Di ba? Sabi pa dyan, how shall he not? Hindi ba kaya niya kayang ibigay ang iba pa para sa ating lahat? Amen po ba yun? Amen. Kung si Jesus Christ binigay niya po sa atin, hindi kaya niya kayang ibigay yung hinihiling mo ngayon sa Kanya? Amen. Ibibigay po. Di ba? Ibibigay pa rin niya. Kasi ang greatest po na pagpapala na blessing na natatanggap po natin sa ating Diyos Ama ay ang ating Panginoong Jesus. Wala na pong papantay sa ating Panginoong Jesus na siyang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya naman po, sabi nga dyan, how shall he not with him also freely give us all things? Ano yung all things na yan? Ano yung freely na yan? Di ba, ngayon nandito ka, nasa good health ka. Amen? Oh, di ba binibigyan niya sa atin yung kalakasan? Amen. Di ba? Nakakapagtrabaho tayo ng ayos. Amen? Amen. Pinagpapala niya tayo. Amen? Amen. Binabantayan niya tayo sa ating pagtulog. Amen. Amen? Yan po yung mga free na binibigay pa rin sa atin ng Panginoon. At sa totoo lang po, lahat din po ng mga problema natin, lahat din po ng mga pinagdadaanan natin, sino ang may kasagutan? Lord. Si Jesus lang, di ba? Siya lang po ang kasagutan sa lahat. Amen? And sabi po dito, Mile. Yan. Sa 2 Corinthians 1:20. Yan, lagi po niyong naririnig yan din sa akin, di ba? For all of God's promises have been fulfilled. Ibig pong sabihin ng fulfilled ay tinapos na ng ating Panginoon. Na ano niya na lahat, di ba? Na-fulfill na niya lahat in Christ with a resounding lakasan niyo yung yes. Yes. And through Christ our Amen. lakasan niyo yung amen. 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 Which means Yes. ascends to God for His glory. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, bakit pag may nagpo-post sa group chat, hindi kayo makapag-amen? Yun lang. Mahirap po bang mag-amen? Mahirap po ba mag-type ng amen? Mahirap po ba basahin ang salita ni Lord? Kasi po sabi niyan, for all of God's promises are yes and amen. Diba? Fulfilled by Christ. So lahat po ng pagpapala ay pinulfill na ng ating Panginoon. Lahat ng nasa Old Testament na laws, pinulfill na po yan lahat ni Lord. Kaya nga po, we are qualified sa Deuteronomy 28. Diba lahat ng nakasulat doon na pagpapala, qualified na tayo. Pero, kailangan nating mag-agree. Kailangan nating mag-amen. Hindi naman kayo nag-amen eh. Amen. 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 Anong sabi dyan? With a resounding yes and amen. Ang salita ng Panginoon. Ngayon, paano ninyo mararanasan ang promesa ni Lord kung hindi kayo nag-a-agree? Diba? At sabi po kasi dyan, ascends to God. Yung pag-i-amen natin, pupunta sa langit. Diba? At mag-glorify ang ating Panginoon at sasagutin niya tayo. Amen. Diba? So ngayon, mag-i-amen na po ba kayo? Amen. Amen. Sa totoo lang. Nakikita ko po kasi sa ating group chat, araw-araw may nagpo-post ng salita ni Lord.
Pero, madalang ang nag-iimin. Isa, dalawa. Yun lang po, sila lang po ang makakaranas talaga ng pagpapala mula sa ating Panginoon. Kasi sila po yung nag-agree. Amen po ba yun? Kapag hindi ka nag-agree, makaka-receive ka ba? Hindi. Napaka-klaro po ng ating Panginoon dyan, no? For all of God's promises have been fulfilled in Christ. Di ba, tinapos na lahat, pinulpil na lahat ng ating Panginoon with a resounding yes. Di ba? And through Christ, our amen. Di ba? Klaro po? And through Christ, our. Sino po yung our? Tayo. Tayo, di ba? Our amen. So ngayon, alam niyo na po ba kung gaano ka-importante ang mag-amen? Yes, amen. Mag-amen na po ba kayo from this time on? Amen! Ngayon lang mag-amen? O, di ba? Kasi nga, sinasabi po dyan ng ating Panginoon, napakaklaro po. Kaya nga nagtataka ako kung bakit hindi kayo nag-amen sa salita ng Panginoon. Pa-heart-heart kayo. Di ba? Ano yung heart na yan? Oh, ano yan? Dineclare niyo ba yung amen? At alam niyo po ba ang amen ay pangalan din ng ating Panginoong Jesus. Di ba napag-aralan na po natin yan? Na ang amen ay pangalan ng ating Panginoong Jesus. Nakalagay po sa Revelation. Amen? Kaya naman po, sabi ko, bakit kaya ang hirap mag-amen ng mga anak kong ito? Sabi ko, na kahit na pinupost na yung salita ni Lord, hinahart lang nila. Ang gusto po ni Lord, mag-amen po tayo. Amen ba yun? Binabasa po ba natin? Kasi hindi rin naman po pwede na mag-amen ka, pero hindi mo binasa. Di ba? Kaya kailangan po, kahit 1 minute, 2 minutes yan, 2 minutes or ano, basahin po natin ang salita ni Lord at mag-amen po tayo. Para po, mag-ascend, pumunta sa langit, yung pag-i-amen natin at sasagutin tayo. Alam nyo, mararanasan natin yung promises ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen! Ayan. Yes, amen. Yes and amen. Di ba? Yes, amen. Okay. Ayan, naintindihan nyo na. Kaya I believe na magmula bukas, mag-i-amen na kayo araw-araw sa salita ni Lord Ngayon na pa lang, makupos. amen. Amen. Malalaman. May Pagkakaalaman na yan. Dito, tingnan po natin kung paano nanalangin yung kung paano lumapit yung Syrophoenician woman sa ating Panginoong Jesus. Napag-aralan na rin po natin to kung natatandaan niyo po. Sabi po dyan, in fact, as soon as she heard about him, a woman whose little daughter was possessed by an impure spirit came and fell at his feet. Sino po yun? Pumunta po siya sa ating Panginoong Jesus at nag-kneel po siya. Di ba? Pumunta po siya, kneel at his feet. Sabi po dun sa sunod, the woman was a Greek, born in Syrian Phoenicia. She begged Jesus to drive the demon out of her daughter. So, yung Syrophoenician woman po, nag-beg siya, nagmakaawa siya sa ating Panginoong Jesus na tanggalin or i-cast out yung demon na nandun sa kanyang anak na babae. Di po ba? So, ang babae po yan, Greek. Ibig sabihin po siya ay Gentile. Hindi po siya Jew. Kaya nung time na yan, hindi pa po siya qualified sa pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Kasi dyan po, hindi pa namamatay ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? So, sabi po, first, let the children eat they want. Eat all they want, he told her, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. So, ang ibig mong sabihin niyan, yung children po dyan ay yung mga Jews. Diba? Sa kanila po yung pagkain. Ngayon, sabi ng Panginoon na sila muna yung kakain. Tapos, may malalaglag na mumu, yung mga crumbs ba? Sabi niya ganyan, for it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Alam niyo po yung dogs na tinutukoy dyan, yung mga Gentile, tayo po yun. Ang ano po dati sa atin ay mga dogs. Ang tingin po sa atin nun, dogs. Pero, pagka titignan po natin yan sa Greek, yan po ay puppy. Maliit na tuta. So, nandun pa rin po yung compassion ng ating Panginoon. Kasi si Jesus Christ pa rin po ang nagbigay ng loophole para maranasan nung Syrophoenician woman yung pagpapala sa ating Panginoon. Sige, tingnan po natin. Lord, sabi niya, she replied, even the dogs under the table eat the children's crumbs. So, ibig sabihin, na kahit yung dogs, di ba, yung mga puppies, di ba yung mga nalalaglag na mumo, di ba kinakain din nila? Ang sabi ng ng babae, it's enough
para mapagaling yung anak ko. Kahit yung mumulang ng bread na yan, ay pag nakain ng anak ko, gagaling siya. Yun yung pananampalataya ng Syrophoenician woman. Then he told her, anong sabi ni Jesus? For such a reply, sabi niya, kasi namangha si Lord sa kanyang faith, di ba? You may go, the demon has left your daughter. So natanggap po ba niya yung kagalingan ng kanyang anak? Di ba? Ganyan po kapag humingi tayo sa ating Panginoon, huwag po natin siyang limitahan. Pumuntas po siya, nag-beg siya. Di ba? Nagmakaawa siya na pagalingin mo, i-cast out mo yung demon. Pero ano pong ginawa ng ating Panginoon? Tinest pa rin siya eh. Sinabi na nawala tuloy ako sa dalawang to. Di ba? Para ma-cast out yung demon sa kanya, talaga naman po nakita natin yung pananampalataya ng Syrophoenician woman. Then sa 30, she went home and found her child lying on the bed and the demon gone. So, magaling na po, wala na po. Nung time na binanggit ng ating Panginoong Jesus na wala na yung demon doon sa anak niya, yun yung time na nawala na. Hindi nung umuwi yung Syrophoenician woman. Kaya nga po, di ba sabi po doon sa Mark 11:24, di ba? Therefore, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Ang ibig pong sabihin nun, mauna ka munang maniwala, manampalataya, bago mo makita, ma-receive yung pagpapala. Tama po ba? Diba? Kasi hindi po tayo to see is to believe. Na kailangan gumaling muna ako bago ako manampalataya sa'yo. Hindi ganun eh. Sa ating Panginoon, baliktad, manampalataya ka at ibibigay ko sa'yo. Diba? Ganun ang ating Panginoon. Kaya nga po, yun yung nangyari dun sa Syrophoenician woman. Amen po ba yun? Kaya gayahin po natin siya kapag umihingi po tayo sa ating Panginoon. Diba? Sa Matthew 15:28, ayan po yung declaration ng ating Panginoon doon sa Syrophoenician woman. Ano po sabi niya? Woman, you have great faith. Your request is granted. Gusto niyo po ba yun? Nasabihin sa inyo ng Panginoon na your request is granted, anak. Diba? Lahat po tayo gusto natin na yan, diba? You have great faith. Yung pag sinabi sa inyo yan ng Panginoon, gusto niyo po? Grabe yung faith mo sa akin, anak. Kaya naman, ibibigay ko yung request mo. Diba? Kaya nga po, ang currency natin sa langit ay ang ating pananampalataya. Kapag wala po tayong pananampalataya, useless po talaga. Diba? Kailangan po, andun yung faith natin, andun yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Next, smile. Yan. She had no covenant, yet she asked big and she received big. Tama po? Diba? Wala po siyang walang covenant. Hindi po siya kasama sa covenant ng mga Jews. Pero, ano po sabi niyan? Yet she asked big. Kasi alam niya, nararanasan niya ang ating Panginoon, di po ba? Kumbaga, narinig na niya kung ano ang kayang ibigay ng ating Panginoong Jesus that time. Kasi marami na po silang naririnig about kay Jesus na nakakapagpagaling siya. Kaya naman po pumunta siya, kahit na hindi po siya qualified, pumunta siya para mag-ask big sa ating Panginoong Jesus. Di po ba? And she received big. Gusto niyo pong makareceive ng malaki sa ating Panginoon? Amen. Amen. Kaya naman po, huwag niyong limitahan. Sabi ko nga po sa inyo, huwag nating limitahan yung kayang ibigay sa atin ni Lord. Amen? Amen. Yan. So, life application po natin, don't pray na, Lord, kahit kunti lang. Di ba? Minsan kasi ganun tayo, Lord, kahit lang, Lord, kahit na ito lang, Lord. Wag ganun. Dapat po malaki ang ibigay natin sa Panginoon. Yung malaki yung hilingin natin kay Lord. Tama po? Amen po ba yun? Di ba? Pray boldly. Sabi niya, Lord, you paid it all. So I receive all. Di ba? Kaya naman po, di ba sabi nga natin na binayaran ng lahat ng ating Panginoon. Kaya naman po, kailangan ang sasabihin natin, Lord, you paid it all. So, I receive all. I-declare nga po natin yan. Lord, paid it all.
also I receive all. Yes, amen. Dapat ganun po ang ano natin. And as big for healing, restoration, and provision. Huwag po nating ano yung healing, di ba? By His stripes we are healed. Qualified po tayo sa mga yan eh. Di ba nakalagay din po sa Isaiah 53, di ba na ang healing ay binigay sa atin ng Panginoon, regalo po niya yan. Yung restoration ng mga nawala sa atin, restoration sa family natin, yung sa mga ano natin, yung ano ibig sabihin nito, yung ikaw at ako hindi nagkakasundo. Ano ba yun? Anong ibig sabihin? Ano nun, di ba? Nire-restore po ni Lord yung ano natin, yung relasyon, yun pala, yung relationship natin sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. Kapag hindi po maganda yung ano natin, yung relasyon natin sa Kanya, kayang-kaya po yan i-restore ng ating Panginoon. And yung provision, alam niyo na po yan, yung provision, di ba? Pinagpapahala po tayo everyday. Amen po ba yun? Kasi sabi nga dun sa lagi nating naririnig, yung Philippians 4:19, ano po sabi doon? And my God will supply all your needs according to His riches and glory. Di ba? Through Christ our Lord Jesus. Di ba? So, yun po, no? And yung, ano pa? Bold asking honors His finished work. Ang gusto po ni Lord, lagi tayong nag-aas sa Kanya, big time. Di ba? Hindi po yung pa-small lang tayo, small time. Di ba? Ang gusto ni Lord, pag nag-aas ka, halimbawa, kapag wala kang trabaho, ang i-ask mo kay Lord, Lord, kahit ganito lang yung sahod, wag ganon. Lord, ibigyan mo ako ng malaking sahod para maging pagpapala ako sa iba. Di ba? Dapat po ganon yung ano natin. Lord, pagalingin mo ako completely para makapag-serve pa ako sa iyo. Hindi yung, Lord, pagalingin mo ako at pangako ko magsaserve ako. Hindi po ganoon. Di ba? Kasi ang pangako po natin are meant to be broken, are meant to be hindi masunod. Kagaya nga po kanina yung ibinahagi kanina doon sa Ecclesiastes, di ba, na yung vow natin dapat in-honor po natin, ginagawa natin yan mas lalo na kapag sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen. So, pangalawa, as big because God can do more. Amen po ba yun? Yan. Sa Ephesians 3:20, sabi po dyan, now to Him who is able to do. Diba? Kayang-kaya niya pong gawin. Exceedingly. Ano po ang sabi? Exceedingly, higit pa. Diba? Abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Ano po yung power na nag-work sa atin? Ang banal na Espiritu. Amen po ba yun? Diba? Sabi po dyan, now to Him who is able, kayang-kaya ni Lord, na gawin exceedingly, abundantly, above all that we ask. Kahit na ano pa ang i-ask mo kay Lord, pwede niyang ibigay ito according to His will, according to His promise. Amen po ba yun? Diba? Pinapakinggan po tayo lagi ng ating Panginoon. Next, our God is not limited by our circumstances. Kaya naman, alam niyo po, kahit ano pa pinagdadaanan mo, kahit na wala kang pera ngayon, pero kung nakatingin ka sa ating Panginoon that He will provide for your needs, alam niyo po, magpo-provide po si Lord. Huwag po nating sabihin na, wala na akong pera ngayon. Dinideclare mo na wala kang pera, di ba? Dinideclare mo na wala kang pera, kaya naman, wala ka talagang pera. Diba? Kasi naniniwala ka dun Kasi kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun yung sinasabi mo. Ngayon, sabihin mo, God will provide. Diba? Yun po yung sabihin natin. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Diba? Yun po yung natin sa Panginoon. Hindi yung, wala akong pera, paano na yan bukas, wala akong pamasahe. Naniniwala ka na wala akong pera Kaya yun yung sinasabi mo, diba? Tapos, pag ang sakit ng tiyan ko, yung gano'n. Imbis na sabihin mo na, I am healed by your stripes, Lord, I am healed. Diba? Maging positive po tayo. Huwag po tayong puro negatibo. Diba? Pwede naman natin sabihin masakit, pero huwag kang mag-dwell doon. Diba, minsan nga masakit lang yung kamay mo o isang paa mo. Ang sakit ng ganito ko. Pero the rest, hindi mo pinapasalamatan, wala namang sakit yung the rest. Diba? Diba? Tama ba? Tama. Diba? Pagka masakit ang ulo mo lang naman ang masakit. Pero, nagpo-focus ka doon. Diba? Pero yung the rest, okay naman.
Di ba? Dapat magpasalamat ka, Lord. Thank you, O God, na yung healthy yung ano ko, yung magaling yung ano ko, tapos yung ulo ko lang, Lord, I am healed. Ganun dapat. Hindi yung dinideclare mo na, ano ba yan? Paano ba yan? Paano na yan? Hulihan na naman. Paano ba yan, Lord? Diba? Dapat ay declare po natin protection. Diba? I declare protection over my life, Lord. Ikaw ang bahala, ikaw ang manguna sa lahat ng dadaanan ko, Panginoon. Bantayan mo ako. Yun po dapat ang i-declare natin. Amen? Amen. Yan. So, our God is not limited by our circumstances. He is the God of exceedingly, abundantly, above anything we imagine. Amen po ba yun? Tingnan po natin kung sino yung dito, example po natin. Yan. Small prayers come from looking at your ability. Diba? Kapag nagpipray tayo, minsan tinitingnan natin yung kakayahan natin. Hindi natin tinitingnan na big prayers come from trusting His ability. Amen po ba yun? Amen. Hindi sa'yo. Diba? Kaya nga, pag nagpipray ka, parang ang hirap-hirap mo, nagmamakaawa ka pa kay Lord. Diba? Hindi po tayo hindi na po natin, yung bang magmamakaawa kay Lord. Kasi anak niya po tayo eh. Diba? Kaya nga, yan, wag mong tignan yung kakayahan mo. Ang tignan mo, yung kakayahan ng Panginoon na maibigay niya sa'yo, yung unlimited. Amen po ba yun? Gusto nga natin ng unlimited wifi eh. Hindi ba natin gusto ng unlimited na pagpapala kay Lord? Amen ba yun? Amen. Kaya, big prayers come from trusting His ability. Kaya pag humingi ka kay Lord, hingin mo na yung pinaka-big talaga, yung pinaka-malaki. Kasi we have a big God. Amen po ba yun? Amen. Diba? Pag gusto mo umuwi sa Pilipinas, sasabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng abundant na pera, Lord God, para maging pagpapala ako doon pag uwi ko. Ganun dapat ang sabihin natin. Amen. Amen? Yan, may uwi sa Pinas eh. Yan, sa Jeremiah 32:27, yan, lagi po natin naririnig kay Kuya Boyet yan, di ba? Sabi po dyan, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? oh, may mahirap ba kay Lord? Wala. Ang sabi diyan, God of all mankind. Sino yung mankind? Tayo. Sila. Hindi ka ba mankind? Di ba? Lahat po tayo, di ba? I am the Lord. Dinideclare po ni Lord yan eh. Ako, ang Panginoon nyo. Sabi niya, the God of all mankind, ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Di ba? Lahat ng tao. May mahirap ba sa akin? Wala. Walang mahirap sa Panginoon. Kaya kahit stage 4 pa ang cancer mo, kapag pinagaling ka ni Lord, walang imposible. Amen po ba yun? Amen. Di ba? Kapag wala kang pera ngayon, bibigyan ka ni Lord ng limpak-limpak. Yes, amen. Bakit? Para maging pagpapala ka. Di ba sabi nga dun sa Proverbs kanina, na shinare, kapag tikom ang ano mo, paano mo marireceive yung pagpapala na ibibigay sa'yo ni Lord? Kailangan open din po tayo. Amen ba yun? Kaya wag po nating i-withhold yung mga offerings po natin na pinipili po natin yung pinakamaliit na bill. Diba? Sabi nga, give your best to the Lord. Bakit? Lahat ng nagpagpapala na hawak natin, lahat ng tinatamasa natin, kanino galing? Kay Lord. Kay Lord, di ba? Pero bakit pagka mag-offering na tayo, pinipili natin yung tsunon? Di ba? Pinipili natin yung begon. May nagbibigay ba ng Wala begon? namang begon. Di ba? Kaya nga po, di ba? Tingnan po natin yung salita ni Lord. Talaga pong mapapawaw ka sa sinasabi ng ating Panginoon, sa promise niya. Ano pong promise niya dyan? Di ba? The God of all mankind, ako ang Panginoon niyo. Sabi niya, di ba? Walang mahirap sa akin. May mahirap ba sa akin? Sabi niya. Di ba? Wala pong mahirap kay Lord. Kaya nga po, unlimited ang power ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Next. Yan, sa 1 Chronicles, yan po si Jabez. Napag-aralan din rin po natin yan. Di ba? Sa suyo pa tayo. Ano po sabi ni Jabez? Sabi po nila, kapag nagpipray ka daw para sa sarili mo is selfish. Di ba? Ang una daw dapat natin ipag-pray ay yung mga, yung iba. Pero, hindi po yan totoo. Kasi tignan niyo po si Jabez. Ang pinag-pray niya, sarili niya. Di ba? Sabi niya po, Jabez cried out to God of Israel. Oh, sabi niya, that you would bless me
Sinasabi po ba natin yan sa Panginoon? Lord, pagpalain mo ako sa araw-araw. Yes. Amen. Oh, nag-amen kayo? Sinasabi niyo ba yan? Amen. Diba? Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Sinasabi po ba natin yan? Na-i-enlarge ni Lord yung mission natin, yung career natin, yung trabaho natin. Diba? Napagpalain tayo kahit sa trabaho. Amen po ba yun? Amen. Amen, di ba? Let your hand be with me. Hawakan mo ako, Panginoon. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa inyo na hindi pwedeng tayo ang nakahawak kay Lord. Dapat siya ang nakahawak sa atin at sigurado po na hindi niya tayo bibitawan. Amen ba yun? Amen. Di ba? And sabi niya, and keep me from harm. Ibig sabihin protection, di ba? Yan po yung sinabi ni James, and so that I will be free from pain. Di ba? So, nandun po yung pag-iingat, andun po yung kagalingan, and sabi ng, ano po ang sabi ng Panginoon? God granted His request. Di ba? Tama po ba na pag-pray natin ang sarili natin? Amen. Di po ba? Unang-una po sa lahat, ipag-pray natin ang sarili natin para po talaga maging pagpapala tayo sa iba. Para po may magamit tayo. Kung ang ipinag-pray mo lang yung kapitbahay mo na pagpalain siya ni Lord, tapos pala ikaw wala. O paano yun? Di ba? Dapat, una sa lahat, ipag-pray natin sarili natin, and then ipag-pray din po natin yung nasasakupan natin. Amen po ba yun? Amen. Napakaganda po ng prayer ni Jabez. Sabi ko nga po kay Brother Alfred kanina na na-memorize yung i-meditate po natin yan. Ang ganda, oh, that you would bless me. Sabi niya, yung declaration niya, and enlarge my territory, sabi ni Jabez, let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. Bakit free from pain? Alam niyo po, ang pangalang Jabez, ang ibig sabihin po ay pain. Kasi po, ipinanganak siya na yung nahirapan po yung nanay niya sa panganganak sa kanya. Kaya grabe pong pain yung naranasan nung nanay niya, kaya naman ang ipinangalan niya, pain. Di ba, napakasaklap naman na pain, sakit, di ba? Di ba? Kaya naman ang sabi niya sa ating Panginoon, di ba, so that I will be free from pain. And ano po sabi ni Lord? God granted His request. Di ba? Gusto niyo po bang mag-grant lahat ng request niyo? Yan, ipag-pray po natin yan, i-declare po natin yan sa buhay natin. Amen? Amen. Yan, Jabez prayed big, di ba? Big yung kanyang prayer. Para sa kanya, God answered big. Amen po ba yun? Amen. Next, life application pa natin, believe for enlarged territory. Influence, career, ministry, sa lahat po ng nasasakupan ninyo, pag-pray po natin yan na i-enlarge ni Lord yung territory natin. Na mas ma-spread po natin yung gospel ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, expect God to open doors no one can shut. Ito po yung mga yung mga opportunities. Mag-pray po tayo ng opportunities na ibibigay sa atin ni Lord na wala pong makakapagsara. Kundi pag binuksan ni Lord, talagang pagpapala po yung matatanggap po natin. Amen? Diba? Sabi po yan, open doors, mga opportunities na pwede tayong makapag-share, opportunities na kumita tayo para maging pagpapala tayo, opportunity na maging mas malakas pa tayo. Diba? Para po makapag-serve pa tayo kay Lord. Amen po ba yun? Amen. Amen. And next, pray big for your future. Diba? Yung future, ano po sabi sa Jeremiah 29:11? Diba? The plans I have for you declares the Lord, diba? Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pinagpipray po ba ninyo ang future nyo? O yung pinagpipray nyo yung kasalukuyan lang? Kasama future. Dapat kasama ang future, diba? Hawak po ni Lord ang future natin. Amen? And sabi sa family, pinagpipray po ba natin ang ating family? Yung kunwari, yung may anak ka, gusto mong maging successful siya. Lord, kahit na 75 lang, makapasa lang siya. Huwag ganon! Pasangawa. Huwag pasangawa, di ba? Dapat, Lord, makapasa ang anak ko, 90 ang grado niya, ganon dapat. And with honor. Yes, at hindi with honor. Dapat cum laude. Di ba? Ganon po dapat yung pag-pray
pag-pray natin, pray big. Di ba? Hindi yung nililimitahan mo talaga ang kakayahan ng ating Panginoon. Kasi, all authority has been given to our Lord Jesus Christ. Di ba? Pray in my name, sabi nga niya. At yung name na yan, His name is name above all. Di ba? Ano po yung kanta na yun? Yung kanta na Holy Forever, di ba? Na yung pangalan ng Panginoon is Your name is above all name. Di ba? Sabi niya doon, siya lang po ang may authority, may kapangyarihan na ibigay sa atin ang lahat. Amen? Amen. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yan? Di ba? So, finances. Ayan, pinag-pray po ba ninyo yung finances ninyo? Amen. Diba? Lagi-lagi. Lagi-lagi. Amen. Sa mga hindi nakakasweldo. Kasi minsan, di ba, pinapakita na ni Lord na hindi ka pa sasahurin dyan, anak, huwag ka na dyan. Kaso lang, pinagpipilitan mo yung sarili mo doon. Kaya naman, hindi mag-flow. Yung pagpapala, di ba, nililimitahan mo eh. Pwede naman talagang lumipat ka para pagpalain ka mas lalo ni Lord. Kaso lang, nilimitahan mo siya. Kaya naman, nandun ka na umiyak-iyak ka pa, tapos, alam mo na, hindi nagpapasahod, nag-stay ka pa rin doon. Hindi ka para doon. Amen po ba yun? Amen. Amen and amen. Ayun. Di ba? Kasi po, si Lord po, ang kanyang pagpapala, nagpo-flow po yan, overflowing ang pagpapala ni Lord. Ngayon, kapag nilimitahan mo siya, mayroong mabablock doon. Imbis na patuloy yung pag-flow, di ba? Yung tubig, patuloy na nagpo-flow. Dapat ngayon, nilagyan ng rock. So, ibig sabihin, konti na lang yung flow doon. Di ba? And alam niyo po, minsan, makapakinggan po natin si Lord. Kasi sabi, pinagpipray ko naman bakit hindi pa rin sinasagot ni Lord? Kasi nga, ang gusto ni Lord, mag-step forward ka. Kasi marami pa namang amo na nagpapasahod. Di ba? Eh bakit ka nag-i-stay doon? Ano po ng araw eh. Oh, tingnan nyo. Sayang yung nagdaan. Ayan yung ano eh, yung katwiran natin, di ba? Nag-ano pa tayo na, kasi Lord, ano eh, may natitira pa doon eh. Hindi ba kayang ibigay ni Lord yan? Hindi ba kaya niyang i-restore yung natira doon? O, sige nga. Di ba? Kayang-kayang i-restore ni Lord lahat ng nawala sa atin. Amen ba yun? Di ba? Hindi po natin, sabi ko, unlimited po ang ating Panginoon. We have a big, big God. Kaya kayang-kaya po niyang ibalik sa inyo kung ano yung nawala. Amen? Amen. Yan, amen. Ang lakas ng amen, ha? Amen talaga. And, ano po sabi? Health. Yan, pinag-pray po ba natin yung ating good health? Amen. Yes, dapat naman talaga, di ba? Amen kayong lahat dyan kasi health is wealth. Tama po? Kapag po nagkasakit ka, hindi ka na makakapagtrabaho talaga, di ba? So, health is wealth. Kaya po binibigyan din tayo ng Panginoon ng wisdom how to take care of ourselves. Tama po? Di ba? Kaya kailangan din po natin matulog ng maaga. Lynn, matulog ka ng maaga. Kasi ako, lagi akong late matulog. Di ba? So, reminder din po yan sa akin na kailangan kong matulog ng maaga. Amen po ba yun? Sino po late matulog dito? Brother Sani. Ay, very early matulog yan. Baby, Di ba? sleep niyan. Alas 10. Baby yan eh. Amen? So, dito po, God does not get tired of big prayers. He invites them. Iniimbitahan po tayo ni Lord na mag-pray ng big prayers, na sabihin sa Kanya kung ano yung nais natin. Amen po ba yun? Amen. So ngayon, kung big prayers din yan, pwede rin po natin ipag-pray na, Lord, baguhin mo tong amo ko. Di ba? Amen. Amen ba yan? Amen. Next. Yan, sa Galatians 4:7. Salit lang. Yan, ang pangatlo pala. As big because You are God's child. totoo ba yan? Amen. Anak po ba ka ng ating Panginoon? Amen. So pwede po ba tayong lumapit sa Kanya araw-araw? Amen. Amen. Ano, yan next. Sa Galatians 4:7, ano po sabi? So you are no longer a slave. Hindi na po tayo, alipin. Hindi po ba? Hindi na po tayo alipin. Ano po sabi? But
I am a child of God. Sabihin mo sa sarili mo. Child of God. I am a child of God. I am a child of God. Lakasan niyo pa. I am a I child of am a God. child of God. Amen. Sabi po dyan, and since you are His child, dahil anak ka niya, sabi niya, God has made you also an ear. Ano ang ear? Tagapagmana. Amen po ba yun? Amen. Tagapagmana po ba kayo? Amen. Amen, di ba? Kaya nga po, mas lalo nating makita that we are children ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Di ba? Kaya nga po, di ba, tayo ang firstborn po ay ang ating Panginoong Jesus. At tayo po yung mga kasunod. Di ba? Kailangan po alam natin ang ating identity. Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po ba ang identity niyo? Yes. Sino kayo? Anak ng Diyos. Amen. Yun, di ba? Palakpakan po natin si Lord. Di ba? Amen. Tama. Di ba? A slave begs. Di ba? Ang alipin, nagmamakaawa. Di ba? Ang alipin, nagmamakaawa. But, a child comes with confidence. Ang anak nyo ba, pag lumapit sa inyo, kailangan niyang magmakaawa? Hindi, di ba? Di ba? Tayo pa nga minsan nagmamakaawa sa anak natin eh. Di ba? Mas lalo na pag malaki na, ayaw ka na niyang ihag, ayaw ka na niyang ikis. Di ba? Anak, ikis mo naman ako. Ba't hindi mo na ako kinikis, di ba? Tayo pa yung nagmamakaawa. Pero, alam niyo po, ang mga anak, hindi po dapat, hindi sila nagmamakaawa. Kasi anak natin sila eh. We want the best for them. How much more ang ating Panginoon? Amen po ba? Amen. Na gustong-gusto niya yung best para sa atin. Di ba? We don't pray based on worthiness. Yung kahalagahan po natin. Minsan naririnig ko po yung Lord, hindi po kami karapat. Dapat, Panginoon, na tumayo dito. Wag. Kasi, alam niyo po, nakikita niyo po, di ba, yung kahalagahan niyo, di ba, hindi dapat. Bakit? You have the righteousness of God in Christ Jesus. Tinanggap mo na siya. Di ba? Ang nakikita sa'yo ng ating Panginoon ay yung kanyang completeness, righteousness, and yung kanyang perfection. Kaya naman, lahat po tayo qualified na to stand here. Bakit? We are proclaiming yung salita ni Lord at nagpupuri tayo sa Kanya, tapos biglang sasabihin, Lord, patawarin mo kami sa mga kasalanan. Hindi na dapat. Kasi pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Ilang beses po ba tayo patatawarin ni Lord? Di ba isang beses lang po siya nabayubay dyan. Di ba? Isang beses po lang siya namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya naman po, pag nag-pray ka dito, Lord, thank you, God, na binigyan mo kami ng qualification to stand here to worship you. Ganun po dapat. Hindi yung, Lord, hindi ako karapat-dapat, Panginoon, na hindi na po dapat ganun. Amen po ba yun? Sa mga nagpipray po dito. Amen? Amen. Babaguhin na po ba natin yun? Amen. Mas nakita po natin yung tunay nating identity. Amen ba yun? Amen. Amen. That we are children of God. Amen ba yun? Diba? Tama po ba? At yung ano pa, isa pa yung magpipray na, Lord, na hindi namin makita sa Kanya yung kahinaan niya, Panginoon. Hindi rin po pwede yung ganon. Ang mas makita mo namin sa Kanya, Panginoon, ay yung kalakasan na binibigay mo sa Kanya. Dapat yun po yung i-declare natin. Amen ba yun? Amen. Tama? Amen. Inaano ko lang po, sinasabi ko lang po sa inyo yung katotohanan na identity natin. Di ba, na wag po natin, na hindi po yung kahalagahan natin eh. Yung hindi ko deserve to, Panginoon, pero binigay mo. Di ba? Sabi ko nga po sa inyo, Jesus ang nagbigay po sa atin. Di ba, ng qualification. Deserve po natin. Bakit? Si Jesus Christ na po yung nasa atin. Amen po ba yun? Amen. So kapag nag-pray na po tayo, positive. Hindi po hahaluan natin ng negative. Amen po ba yun? Amen. Yan. Sabi ko sa inyo, totoo yun. Di ba sabi po dyan, we pray based on identity. Tama? Amen. Ano ang identity nyo? Anak ako ni God. Anak tayo ng Panginoon, tama? Ulit-ulitin ko po sa inyo, anak tayo ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Namatay si Kristo para sa atin. Di ba? Amen po ba yun? Amen.
And we are God's beloved children. Fully accepted, fully loved. Kaya nga po yung dinideclare natin na I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Yan po ang ibig sabihin niya. Yung identity natin sa ating Panginoon. Amen po ba yun? May natutunan na po ba kayo? Amen. Amen. Diba? So, we are God's beloved children. Amen ba yun? Fully accepted, fully loved. And we are qualified of everything na ino-offer ng ating Panginoong Jesus. Bakit? As He is, so are we in this world. Kung ano ang ating Panginoon, yun din po tayo. Kaya naman po, yung katawan natin ito, temple of Christ po yan. Diba? Kasi bakit? Namatay siya, nabayubay siya para sa ating lahat. Kaya naman po i-offer natin ang ating katawan as a pleasing sacrifice to our God. Amen po ba yun? Huwag po nating sayangin yung pagkabayubay niya. Amen po ba yun? Amen. Yan. Sa Matthew 7:11, sabi po dyan, if you then, though you are evil, sabi niya, know how to give good gifts to your children. Di ba kahit yung pinakamasamang tatay, ang gusto pa rin niya, mapabuti yung anak? Di ba? Tama ba? Pero ito ang pinakamaganda. Sabi po dyan, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So, nag-aas po ba tayo kay Lord? Sinasabi po ba natin sa ating Panginoon yung mga kahilingan natin? Di ba lumalapit po ba tayo sa Kanya everyday? Di ba? So sabi po dyan, how much more? Di ba? Yung ating Panginoon na nasa langit, na kaya niyang ibigay lahat yung mga mabubuting gantimpala to those who ask Him. Di ba? Amen po ba yun? Kaya naman po, lagi po tayong lumapit sa ating Panginoon. Alam niyo ba, ang ganda pong i-memorize niyan. Hindi po natin makakalimutan yan. 7-11. Di ba? Matthew 7:11. Memorize po natin yan. Amen po ba yun? Sino po magme-memorize dyan? Amen. Pag na-memorize niyo po yan sa Sunday, pag tumayo kayo dito, may regalo kayo sa akin. Sa Sunday. Ay, sa susunod na Sunday. Oh, meron kayong 2 weeks para mag-memorize niyan. Amen? Mahaba daw. 2 weeks na nga, mahaba pa. Oh, tingnan niyo, nilimitahan niya na naman ang kanilang Panginoon. Di ba? You have the mind of Christ. Amen. You have the mind of Christ na hindi malilimutin, na hindi mahirap mag-memorize. Di ba? Amen ba? Amen ba yun? Di ba? Huwag po nating limitahan. Pati yun, we have the mind of Christ. Amen po ba? Mayroon kayong pag-iisip na kagaya ni Kristo. Sabi ko nga po sa inyo, as He is, so are we in this world. Amen? Ano nga ang verse, Pastora? Alin? As He is. 1 John 4:17 po. Yan. Next. Dito naman, tingnan niyo po si Solomon kung paano siya humingi sa ating Panginoon. Di ba sabi, at Gibeon, the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. So, nag-dream, panaginip. Nanaginip si Solomon, di ba? And God said, di ba ang ganda niyan, pag nagtanong si Lord sa atin, ask for whatever you want me to give you. Di ba gusto mo ba natin yan, na tatanungin ni Lord, sige, anak, mag-aas ka sa akin kung ano yung gusto mong ibigay ko sa'yo. Di ba pagka yung mga anak natin, sige anak, sabihin mo lang kung anong gusto mo. Mas lalo na kapag nakapasa siya, di ba? Kapag makataas ang grade niya, sige anak, sabihin mo lang kung anong gusto mo. Di ba? May ganun tayo bilang mga magulang. At ganun din po ang ating Panginoon. Sabi po diyan, basahin niyo po sa 1 Kings chapter 3 verses 5 to 14. Pero nilaktawan ko na po yung iba kasi mahaba siya. So sa 5, sabi po, ask for whatever you want me to give you. Sabi niya. So sabi ni Solomon, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. So ang ibig po sabihin nito, wisdom, ang hinihingi ni Solomon. And then sabi po sa 12, I will do, sabi ng ating Panginoon, ito yung sagot niya. Yun po yung kanyang, ito po yung kanyang panalangin, ito po yung hiniling niya sa ating Panginoon. At ang kasagutan po, sabi, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart. Pero sa 13, sabi niya, moreover, ibig sabihin, mas di ba? Mas mahigit pa ang binigay ng Panginoon sa kanya. Moreover, sabi ng Panginoon, I will give you what you have not asked for.
Oh, yung hindi niya inas, binigay pa rin ng Panginoon. Ano yon? Both wealth and honor. Binigay niya yan kay Solomon. And sa susunod, and sabi niya, pero dito, if you walk in obedience, I will give you a long life. If you will walk in obedience, kapag sumunod ka sa akin. Pero, hindi po yan na-receive ni Solomon yung long life. Kasi po, hindi siya nag-obey. Nag-disobey po siya sa ating Panginoon kasi sumamba rin po siya sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga naging asawa niya. Kasi marami po siya naging asawa. So, nagkaroon na po ng di ba, yung hindi na siya nakafocus kay Lord, kundi nakafocus na rin po siya sa iba. Di ba? So, yun po, di ba? Kaya nga sabi ni Lord, and if you walk in obedience, I will give you a long life. Pero, alam niyo po, more than what we ask pa ang kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi po, sabi, moreover, I will give you what you have not asked. Ibibigay ko rin sa iyo yung mga bagay na hindi mo hiniling sa akin. Sabi niya, both wealth and honor. Di ba ganyan po ang ating Panginoon kapag nag-ask ka sa Kanya big time. Amen? Ang inas po ni Solomon is wisdom. Pero, binigyan din po siya ni Lord ng wealth and honor. And, kung nag-obey sana siya, nagkaroon pa siya ng long life. Mga Amen? hanggang ngayon. Yan. Diba? So, dinideclare po ba natin yung long life sa atin? Amen. Amen. Diba? Gusto po natin ng long life kasi gusto pa natin mag-serve sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Ayan. Solomon as big, God gave him even more. Mas marami pa siyang natanggap sa ating Panginoon. Ganon din po tayo. Di ba binibigyan na po tayo ng good health and binibigyan pa po tayo ng skill to work. Tama? Amen. Iniingatan niya po tayo araw-araw plus pinagpapala pa po niya tayo. Tama? Amen. Yan. Next life application po natin. Come to God like a child. Alam niyo po yun? Huwag na po tayong lumapit kay Lord na para bang ang layo-layo niya sa atin. Huwag na po tayong lumapit kay Lord na para bang hindi niya kayang ibigay yung nararapat para sa atin. Come to God like a child. Yung bang ikaw talaga ay anak niya. Diba? Yun po yung identity natin. Anak tayo ng ating Panginoon. Amen? Don't pray small because you feel guilty or unworthy. Yan yung sinasabi ko po sa inyo kanina na mag nagpipray ka na, Lord, hindi ako karapat-dapat yun. Yung unworthy or feel guilty. Kapag may ginawa ka, na-feel guilty ka, diba? Tapos hindi ka na nag-aas ng big sa ating Panginoon. Basta nag-ano ka na lang, yung kung ano na lang yung maibigay sa'yo. Hindi po. Diba? Mas lalo na kapag may pinagdadaanan tayo or may mga relationship tayo na hindi magaganda, alam, i-declare po natin, sabihin natin kay Lord na ayusin niya. Amen po ba yun? Amen. Na hindi yung, sige lang Lord, ganito na lang talaga ako eh. Hindi. Diba? Ang identity natin, anak tayo ng ating Panginoon. Di ba ba? Amen po ba yun? Amen. Diba? Kaya kapag yung may mga problema po tayo, sabihin natin kay Lord lahat, ibigay natin lahat sa Kanya. Amen po ba yun? At magtiwala tayo na siya ang kikilos, na siya ang gagawa. Amen po ba? Amen. Amen. Di ba? Sabi po dyan, pray big because you are His ear. Ano yung ear? Tagapagmana. Amen po ba yun? Tagapagmana po ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, you are an ear. Tagapagmana ka. Amen. Tagapagmana ako. Tagapagmana ako. Amen. Tagapagmana tayo lahat. Tagapagmana si Baby Jansen. Tagapagmana si Brother Jerome. Di ba? Si Sis Jelay. Tagapagmana po tayong lahat. Bakit? Na-qualify na tayo because of our Lord Jesus Christ. Amen po ba yan? Amen. Amen. Next. Yan sa Hebrews 4:16. Sabi po dyan, let us. Sino yung us? Tayo. Tayo na naman. Therefore, come boldly to the throne of grace. Hindi na po throne of judgment ngayon. Throne of grace na. Amen po ba yun? That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kailangan po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Amen. Diba? At sabi niyan, inaanyayahan po tayo. Let us. Diba yung us? Diba? Kanina din us na naman. Kanina din mankind na naman. Tayo po talaga yung kinakausap dyan. Amen po ba yun? Diba? Let us therefore come boldly with confidence na lumapit ka sa tatay mo. Amen po ba yun? Amen.
Kaya from now on, ang tawag natin, Tatay, Father. Di ba? Amen po ba yun? Hindi mo malayo ang ating Panginoon. Nasa tabi mo lang siya. Amen po ba yun? Ang presensya ng ating Panginoon nasa atin. Tama? Amen. Di ba? Find boldly to the throne of grace that we may obtain mercy, yung awa ng ating Panginoon, and find grace, yung favor, unlimited favor. Ano po ang ibig sabihin ng grace? Di ba? Unlimited, unearned favor, undeserved favor na binibigay sa atin ng Panginoon. Na kahit hindi natin deserve, binibigay niya pa rin. Tayo, bilang mga artista dito, hindi natin deserve na maprotektahan. Pero because of the favor of our God, pinoprotektahan niya po tayo araw-araw. Amen po ba yun? Amen. And yung mercy, dapat po maparusahan tayo eh. Dahil sa mga ginagagawa nating pagkakamali. Pero, dahil sa awa ng ating Panginoon, hindi po niya tayo pinaparusahan. Tama? Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya nga po, di ba, if God is for us, who can be against us? Di ba? Si Lord lang po talaga. Wala na pong iba. Amen po ba yun? Marami po pa tayo natutunan. Amen. Next, conclusion. Yan. Because Jesus paid it all, because God can do immeasurably more, because we are His children, we can ask big. Amen? Amen. Tama po ba? Amen. Kaya mag-aas na po ba kayo big time ka ating Panginoon? Big, big, big. Okay, amen. Amen and amen. Diba? So mag-amen na po ba kayo sa GC? Amen. Amen. Kasi pag hindi po kayo nag-amen talaga, hindi po yun magmamanifest, hindi nyo po mararanasan ang promesa ng ating Panginoon na pinulfill na niya. Amen po ba yun? Kaya napaka-importante po na mag-amen tayo at magbasa ng kanyang salita. Amen ba yun? Amen. Amen. Diba? Next. Ay, mayroong nalaktawan. Yan. As big. Yan. Sabihin mo sa katabi mo or sabihin mo sa sarili mo. As big. Believe big. Receive big. And expect miracles because of our Father loves to bless us beyond what we ask. Amen po ba yan? Amen. Yan, declare po natin yan. Picturean niyo po yan. So, para i-declare niyo lagi. As big. Yan, i-remind mo sa sarili mo. Kapag nangihina ka, di ba, para mapalakas ka, lean as big. Lean, believe big. Di ba? Test, receive big. Amen. Amen? Amen. Amen. And expect miracles because our Father loves to bless us beyond measure, beyond what we ask. Immeasurably po ang pagpapala na gustong ibigay sa atin ni Lord na maranasan po natin. Amen po ba yun? And sabi po nga kanina, ang pagpipray po, ang importante po dito, tama yung puso mo na nananalangin sa ating Panginoon. Hindi po kailangan na mabulaklak, hindi po kailangan na mahaba. Ang importante po dito ay yung puso mo na humihingi sa Panginoon, yung pananampalataya mo at yung paniniwala mo sa Kanya, yung pagtatras mo sa Kanya. Amen po ba yun? Amen. So, ulitin nga po natin yan. Ask big, believe big, receive big, and expect miracles because our Father loves to bless us beyond what we ask. Amen? Amen. Amen. So, yan. Thank you and to God be all the glory. Palakpakan ko natin sila. Sige, punta na po dito ang ating mga worship team. At magpuri po tayo ulit sa ating Panginoon. Awitan po natin si Lord. Worship big. Yes, worship big. Praise big. Big, big. Ba't anong